sa bawat isa. Tayo po ay magsisimula ng ating panambahan sa isang maikling panalangin. Tayo po ay yumuko. Hallelujah Jesus, Hallelujah, O Lord God. Lord, nagpapasalamat kami sa panibagong araw na pinagkatiwala mo, sa buhay na ibinigay mo po sa bawat isa. Marapat lamang, Panginoon, na ikaw ay sambahin at dakilain. At patuloy, Panginoon, na lumalapit kami sa iyo. Buksan mo ang aming puso't isipan sa mga salita na maririnig namin ngayong umaga. Lord, nawa ang mga salitang ito ay patuloy na tumimo sa amin at patuloy na magamit namin sa pang-araw-araw na aming pamumuhay. Nawa, Panginoon, ang mga salita na ito ay maraming tao ang maabot at patuloy na mabago ang buhay. Nagpapasalamat kami, Panginoon, at sa iyo po namin tinataas ang pinakamataas na pupuri pagsamba sa tanging pangalan mo po, Panginoong Hesus. Amen. Magandang araw po sa ating lahat. Samahan niyo po ako sa pag-awit po natin sa ating Diyos na buhay. Yes, Jesus. Hallelujah, Lord. We worship you, O God. Hallelujah, Jesus. Yes, God. Ikaw ay mabuti bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso, hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo, sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluham ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahihintulutan. Salamat, Panginoon, sa pagtugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa'kin. Salamat, Panginoon, salamat. Ikaw ay mabuti bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o makukubli, maging sa dilim ng gabi, sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluhan ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahihintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa'kin.
aming Diyos, sa oras na ito, alam ko po na narito siya sa ating kalagitnaan. Hallelujah, Jesus. Yes, oh God. Isang mapagpalang umaga po sa lahat. Purihin po ang Diyos sa araw na ito, sa malayang pagsamba. Sama-sama po tayong sumamba sa Diyos. Samahan niyo po ako at magpasimula po tayo sa ating panalangin. Aming Ama at aming Diyos ng kabanal-banalan, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin at inuwalhati ka namin. Salamat o Diyos sa bagong buhay, bagong kalakasan sa panibagong pag-asa. Maraming pong salamat sa kalayaan ng pagsamba sa bawat isa sa amin. Ang patuloy namin dalangin, samahan mo po kami sa aming pagsamba. Higit naming maibigay ang pinakamataas na pagsamba, pagwalwalhati sa iyong banal na pangalan. Sa banal na pangalan mo po, Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Muli, isang magandang umaga po sa bawat isa. Babasahin ko po yung talata na ating pong pagbubulay-bulayan sa umagang ito. Ayon po sa aklat ng Isaiah, chapter 43, verse 1 and 2. Isaiah 43, verse 1 and 2.
Israel, ito ang sabi ni Yahweh, na lumikha sa iyo, huwag kang matakot sapagkat ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupok. Purihin po ang salita ng Diyos. Sa ating pong pag-uusap ngayon sa salita ng Diyos, kamusta na po tayong lahat? Mahigit 6 na buwan na po tayo sa pandemic. At talaga naman pong iba't iba ang karanasan natin. At iba't iba ang sabihin natin pangangailangan natin sa sitwasyong ito. At 3 buwan na lang po, bagong taon na, 2021. Pero bago yung Pasko na po, bago muna ang bagong taon. At nalilimutan ng maraming tao ang pwedeng matamo niya na tulong ng Diyos o ang pabor ng Diyos sa Kanya. Mula sa ating binasang talata, ay pag-uusapan po natin sa panahon ng pandemic na ito, pwede nating maranasan ang pabor ng Diyos. At ang pabor ng Diyos ay para sa atin lahat, ano man ang kalagayan sa buhay. At ang ating paksa sa umagang ito ay binigyan ko po ng pamagat, obtain God's favor. Kamtan ang tulong ng Diyos. Ang tulong po ng Diyos o ang favor ng Diyos, ito po ang initial sa pasimula po ng pagkakalikha ng Diyos dito po sa mundo, kasama ang tao at ang lahat ng nilalang. Ang favor ng Diyos una sa atin lahat. God created us. Tayo ang nilikha ng Diyos. At ito isang napakagandang pribileyo at napakagandang pabor ng Diyos sa buhay natin. Very unique ang pagkakalikha ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kakaiba ang pagkakalikha ng Diyos sa atin. Nung likhain ng Diyos ang mundo, sinabi ng Diyos magkaroon ng langit at lupa. Heaven and earth. Salita lang mo'y nagkaroon. Sabi ng Diyos, bumukod ang tubig sa lupa sa pamagitan lang ng salita, bumukod. Magkaroon ng umaga, magkaroon ng gabi. Salita lang ng Diyos yun, nagkaroon. Sabi ng Diyos, magkaroon ng lahat ng uri ng halaman at puno ng bunga. Magkaroon, salita lamang ng Diyos. Ang sinabi ng Diyos, magkaroon ang dagat ng lahat ng uri ng isda. Sinabi lang ng Diyos. Pero kakaiba ang pagkalikha ng Diyos sa tao. Nung sinabi ng Diyos, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. O di ba kakaiba ito? At yan ang pabor ng Diyos. Hindi niya sinabi magkaroon ng tao, nagkaroon ng tao. Hindi. Kumuha muna siya ng putik, lupa. Inanyuan niya. Sabi, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Ano ba yung wangis ng Diyos? Ano ba yung image ng Diyos? Yung katangian ng Diyos. Ano ba ang katangian ng Diyos? Ano ba yung nature ng Diyos? Kung ano yung nature ng Diyos, meron din ng tao. Dahil doon tayo nilikha ng Diyos. Ang katangian ng Diyos ay manlilikha at mahusay lumikha ang tao. Dahil yan ang katangian ng Diyos. Ang hirap alagaan ng hayop na mababaksik na tuturuan ng tao. Pero maganda sa tao, yung bakal, nakalikha siyang lumipad. Yung mabigat na lumulubog sa dagat, nakalikha ang tao na lumutang. Yung bakal lulutang sa dagat. Dati ang ginagawang barko, kahoy lang kasi lumulutang. Pero ngayon, bakal lumulutang. Yan ang katiyakan, kagandahan ng pagkakalikha. Yan isang katangian ng Diyos, yung Creator. Isang katangian ng Diyos, banal, holy. O kahit sinong tao lumalabas sa Kanya,
yung kabaitan, kabanalan. Kahit sinong taong pinakamasama, time will come, dumarating yung panahon, lumalabas sa kanya, mabuti. Kasi ang Diyos ay mabuti. O di ba nakakatuwa ito? Isang katangian ng Diyos, pag-ibig. Lahat ng tao, lumalabas sa kanya, anuman ang relihiyon niya, anumang uri ng nasyon siya, lumalabas yung pag-ibig. Because we are created in the image of God. Nilikha tayo ayon sa bangis ng Diyos. That's the favor of God. Yan ang pabor ng Diyos sa bawat sa atin. He formed us. Siya talagang nagbuhangi sa atin. Kung ano ka, kung ano tayo, mahalaga sa Diyos yun. Kung anong kulay natin, mahalaga sa Diyos yun. Anong itsura natin, ang nakatingin ng Diyos, kung saan, kung ano talaga tayo. Doon tayo minahal ng Diyos. God redeemed all people. Pero lahat tayo tinubos ng Diyos, pero nakasalalay sa atin para maging kasama tayo doon. Lahat tayo gusto ng Diyos maging pag-aari niya, pero nasa atin yun kung paano tayo papayag. Paano nagsimula ang redemption o ang pagtubos ng Diyos? Simula kay Abel at kay Cain. Nung magkasala sila, tinabos sila ng Diyos. Pero dumating yung panahon, nilapitan sila ng Diyos. Binigyan sila ng damit ng Diyos. Pero kay iba, yung damit na binigay sa kanila, balat ng hayop. Hindi ho dahon, balat ng hayop. Yung balat ng hayop may dugo. Blood is a symbol of redemption. Ganun din kay Abel at kay Cain. Binantayan pa rin ng Diyos yung isa, nagkasala. Hanggang ang bansang Israel, naalipin na sila ng Ehipto. Tinubos sila ng Diyos. Hanggang sa panahon ng Panginoong Kristo, nakakita ng Diyos, hindi na kilos ang tao sa kasalanan. Sinugo ang Panginoong Kristo para matubos sa kasalanan ng tao. Ang lahat ng sasampalataya sa Panginoong Kristo, matutubos, maaalis sa pagkaalipin ng kasalanan at magiging pag-aari ng Diyos. At yan ang pabor ng Diyos. At lahat yan ay pwede natin maranasan. Kung kayang naibigay ng Diyos yung kanyang anak, gaano pa kaya yung kailangan natin sa pang-araw-araw? Ayon sa Romans 8:32. Kung nagawa ng Diyos, ibigay yung kanyang nag-iisang anak, gaano pa kaya yung kailangan natin hindi kayang ibigay ng Diyos? And that's the favor of God. At yan ang pabor po ng Diyos. At pag-uusapan natin paano natin matatamo ang pabor ng Diyos. Una po, fear God. Sabi, huwag kang matakot sapagkat iniligtas kita, sabi ng Diyos. Fear not, God redeem you, sabi ng Biblia. Ano ba ibig sabihin ng fear God? O ano ba ibig sabihin ng matakot sa Diyos? Hindi po tayo titingin sa diksyonaryo, titignan po natin ang Biblia. Ayon po sa Kawikaan, chapter 1, verse 7, paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Pag binasa po natin sa English yan, fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang paggalang po ay kahalintulad po ng pagkatakot sa Diyos. Sabi po sa Kawikaan, chapter 3, verse 7, huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman, igalang mo, sundin si Yahweh at lumayo sa kasamaan. Yung salita pong paggalang ay katumbas po ng pagkatakot. Pagkatakot kay Yahweh at lumayo ka sa kasamaan, ang sabi po ng Biblia. Ibig sabihin po, maganda ho makita ho natin, ang pagkatakot sa Diyos, paglayo sa kasamaan. Ang sabi po sa Deuteronomy chapter 13, Deuteronomio chapter 13 sa verse 4, si Yahweh lamang ang iyong sundin. Matakot ka sa Kanya. Sundin ninyo ang Kanyang mga utos. Paglingkuran niyo siya. Manatili kayong tapat sa Kanya. Ito ngayon yung pagkatakot sa Diyos. Simple lang. Oh. Pagkatakot sa Diyos ay layuan ang anumang uri ng paglabag sa Diyos. Lahat ng uri ng kasamaan. At sundin ng Diyos, paglingkuran, manatiling tapat, at sambahin siya. At yun ang totoong kahulugan ng pagkatakot sa Diyos. Kung may takot tayo sa Diyos,
lalayuan natin ang lahat ng uri ng kasamaan sa mundong ito. Ito po ang pagkatakot na dapat natin. Ito ang tunay na kahulugan ng pagkatakot sa Diyos. Mahirap ba ang sundin ito? Hindi po. Sapagkat ang Diyos ang nagbigay sa atin ng karunungan. Sabi po doon, balik tayo sa Kawikaan, chapter 1, sa verse 7. Panimula ng pagkatakot sa Diyos ay karunungan. Karoon tayo ng takot sa Diyos, iniwasan natin, maglalagay ang Diyos ng karunungan, kaalaman. Ang sabi sa New Testament o sa Bagong Tipan, 2 Timoteo chapter 1 sa verse 7, sapagkat ang Espiritu yung binigay sa inyo ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob o hindi espiritu ng pagkatakot, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, pagpipigil sa sarili. Ibig po sabihin, nung tayo ay pumayag na layuan ang kasalanan at sundin ang Diyos sa buhay natin ito, igalang talaga natin siya, ibibigay ng Diyos sa atin yung karunungan. At ang karunungan ito, kalakip ang Espiritu ng Diyos ng Espiritu ng kapangyarihan, sa wikang banyaga, power, pag-ibig, pagpipigil sa sarili. Ibig sabihin, kung may pagpipigil sa sarili, pwede na labanan yung kasalanan. Nandun na yung kapangyarihan ng pagpipigil eh. Ngayon, kung meron na tayong love, kahit yung hindi ka ibig-ibig, kaya nating ibigin. Yan ang kapangyarihan lagay ng Diyos sa buhay natin. At ang sabi po dyan sa unang 1, chapter 4, verse 18, walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang pagkatakot. Sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Dahil tinubos ka na ng Diyos, tinubos na tayo ng Panginoon Jesucristo sa krus, mula sa kanyang banal na dugo, hindi na tayo sakop ng parusa ng pagkaalipin ng kasalanan. Ibig sabihin, nandun na yung kalayaan. At yan ang pabor ng Diyos. So, kailangan natin gawin, matakot sa Diyos, itakwil natin ang lahat ng uri ng kasamaan, lahat ng paglabag sa kalooban ng Diyos. Magsisimula ang maranasan ang pabor ng Diyos. Yun po ang kahulugan ng pagkatakot sa Diyos, ayon sa banal na kasulatan. Pangalawa po, fix your status to God. Sapagkat iniligtas kita, tatawagin kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin. Napakasarap, ano? Ang Diyos pa ang tumatawag. Ang tao pa isi-isi lang, ano? Pero ito isang pabor ng Diyos. Dapat fix itoon talaga natin. Yung ating sarili, sa kalagayan natin ito, sa harap ng Diyos. Kung ano ka, kung tinubos ka na ng Diyos, focus mo na sa Diyos. I-fix na natin, ituon na natin sa Diyos. Dapat huwag na tayong umalis doon sa kalagayan na tayo malaya na. Magpatuloy tayo doon sa kalayaan bigay ng Diyos. Huwag natin pabayaan kung ang katayuan natin ito sa harapan ng Diyos. Ayun po yan. Iniligtas ka na ng Diyos. Panindigan mo na yan. Sabi ng Galatia, chapter 1, sa verse 4. Inalay ni Jesucristo ang kanyang sarili dahil sa ating kasalanan, ayon sa kalooban ng ating Diyos Ama, upang mahango tayo sa kasamaang naghahari ngayon sa sanlibutan ito. Ibig sabihin po ng Panginoon Jesucristo, para mahango tayo sa kasamaan sa mundong ito, inalay ng Panginoon Jesucristo ang kanyang sarili. Hindi na tayo maalipin. Ipamuhay na natin ito. Ito yung status ko natin, ito yung katatayuan natin sa harap ng Diyos. Ipamuhay natin. Tinawag ka ng Diyos, lumapit tayo. Sabi nga sa Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin. Kayong lahat nahihirapan at nabibigitan lupa sa inyong pasanin. Kaya bibigyan niya ng kapahingahan. Anong kabigatan natin ngayon? Kung tayo nasa harapan ng Diyos at patuloy tayong lumalapit, umaasa sa Kanya, ano man pasanin niya sa buhay natin, lalo sa pandemic na ito? Anong problema natin sa pandemic? Ang hirap talaga ng buhay, sabi ng iba. Medyo may kahirapan, pero nakapagpapatuloy. Pagka tuon tayo ng buhay natin, dun sa kalagayan natin sa harap ng Diyos, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Huwag tayong lalakad ng
paliko, padiretso lang sa Diyos. Huwag tayong lalakad sa kaliwa o sa kanan. Diretso lang sa Diyos. Kung tayo pag-aari ng Diyos, ituon natin yung sarili natin sa Kanya. At yun ang talagang katayuan natin, sa Diyos na tayo. Huwag na nating hayaan mawala ng halaga ang ginawa ng ating Panginoon Jesucristo sa krus. Tuloy-tuloy lang tayo. Pagka ginawa nating baliwala, biyaya ng Diyos, dapat tatamuin natin, nawawala pa. Kaya nga sabi sa Galatia chapter 5 verse 1. Ayun po yan sa sinabi ni Pablo sa Galatia chapter 5 verse 1. Mga kapatid, malaya na tayo dahil sa pinalaya na tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo, huwag nang papaalipin pang muli. Inalay na ni Kristo ang kanyang sarili para hindi na tayo maalipin ng mundo. Sabi ng Biblia, nataganan natin sarili natin, tayo na natin. Ito na yung status natin sa harapan ng Diyos Ito na yung katayuan natin, malaya na tayo. Huwag ka nang pumayag maalipin ng mundong ito. Sabi sa Galatia chapter 5 verse 13, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hinig ng laman. Kung hindi, maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Ang sarap, ano? Sabi, tinawag kayo upang maging malaya. Ibig sabihin, ito na ang natin, status ko, malaya na tayo. Huwag naman natin gamitin yung kalayaan sa mga maling paraan. Yan ang ibig sabihin po na huwag natin gamitin ang inyong kalayaan sa masunod ang hilig ng laman. Yung hilig ng laman na maling-mali sa harap ng Diyos, huwag na natin gawin. Kundi ang gawin natin, maglingkod tayo. Sabi po ng Biblia, sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig para sa Diyos. At kung sama-sama tayo maglilingkod, makikita natin na talagang magiging smooth, masaya, mapayapa ang buhay natin sa harap ng Diyos. Pagka nagkamali po ang isang mananampalataya, nasasayang ang pabor ng Diyos. Dapat tayo ay merong matatanggap na biyaya. Pero nasasayang ang biyayang ito na agaw ng demonyo o ng diablo. So, ituon po natin yung ating katayuang ito. Hindi ka na alipin, malaya ka na. Yan ang sitwasyon kung ikaw ay totoong Kristiyano. Malaya ka na. Patuloyan mo nang mararanasan ang pabor ng Diyos. Fix your status ko. Diyan ka talaga. At naniniwala po ako, totoo po yan, basta itinuon natin yung ating buhay dun sa status ko natin bilang malaya sa harap ng Diyos. Pinalaya na tayo ng Diyos, huwag na nating ibalik ang buhay natin sa ganung bagay. Ikatlo, firm your faith to God. Matatag na pananampalataya sa Diyos. Ipamuhay natin. Ang sabi po dyan sa verse 2 sa Isaiah 43, kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Hindi ka matutupok. Sapagkat ako'y si Yahweh, ang iyong Diyos, ang banal na Diyos ng Israel, na iyong tagapagligtas. Yan po sinabi sa verse 3. Ito po ang hamon ng buhay sa atin. Yung matatag na pananampalataya. Lalo sa ating kapanahunan ngayon, ng pandemic. Nung sabihin po ng Diyos itong sa verse 2 na yan, binanggit niya yung verse 3, sapagkat akong si Yahweh ang inyong Diyos, ang banal na Diyos ng Israel, na inyong tagapagligtas. O, pinakikita lang dito ng Biblia, tatagan mo ang buhay mo sa ganyang sitwasyon. Sabi ng Diyos, ako yung Diyos na banal. Hindi ako papayag marumihan ka. Ako ang magliligtas sa iyo. Kasi pagka hindi natin tinatagan yung pananampalataya natin sa panahong ito, miski na sa panahon nila, matatalo tayo.
makaang umiral mundo. Ang sinasabi diyan, ang alam ko pong lumakad sa ilog, walang iba kundi si Joshua. Dahil yung kay Moises, nahati ang tubig niya. Dagat yun eh. Ang ilog si Joshua. Nakatawid sila sa lupang pangako ng Kanaan. Dahil si Moises, hindi naman nakapasok doon. Si Joshua, nakapasok doon, narating niya ang lupang pangako. Yung nasunog, ang pwede natin tignan, si Mesak, Abednego, o yung magkakaibigan sa panahon po ni Daniel. At sila po yun. At talagang makita po natin yung yung nilagay sa ornuhan, sa Mesak, Abednego. Nung pagpasok po nila, hindi ko nasunog yung damit nila. Hindi nga sila nagamoy usok eh. At yun ang pinakikita, tibay ng pananampalataya. Ang haharapin natin, mabibigat talaga. Dahil ang pangako ng Diyos, ililigtas kita. Yan po, sabing gano'n, no? Sabi niya, na iyon Diyos na tagapagligtas. Tatagan lang natin yung pananampalataya natin sa panahong ito. Yan ang hamon ng buhay. Ang kailangan natin ang tatag ng pananampalataya. Gaano mang kabigat ang problema, dapat maging matatag ang pananampalataya natin lahat. Lalo ngayon, no? Magsweldo ko nga ng 800 sa araw, kulang pa kung may isa kang anak. Baka hindi ka na makapamili ng ibang gamit eh. Tumaas ang bayad sa kuryente, tumaas ang bayad sa tubig, tumaas ang pamasahe. Ang sweldo hindi tumataas. Pero pag tinatagan natin ang pananampalataya natin, tutulungan tayo ng Diyos. Sabi ng Diyos, ako ang iyong Diyos sa banal, ang iyong tagapagligtas. Diyan natin mararanasan talaga ang pabor ng Diyos, ang tulong ng Diyos. Kailangan natin yan. Ang sabi sa Aklat ng Mga Awit, 66 verse 12, sa mga kaaway pinaubaya, sinubok mo kami sa apoy at baha, bago mo dinala sa dakong payapa. Ibig sabihin, dumarating talaga sa buhay natin ito. Pero hindi papayag ang Diyos, hindi ka makarating sa lupang pangako ng pagpapala. At yan ang isang magandang makita natin. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto chapter 16, verse 13 at 14, maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Maging matapang kayo, magpakatibay kayo, at ang lahat ng ginawa ninyo gawin ninyo ng may pagmamahal. Ito maganda. Yung katapangan dito, yung katatagan dito pinatukoy, hindi yung siga. Yung haharapin natin sa buhay natin, kailangan yung matatag na pananampalataya, matibay, at may tapang na pananampalataya. At habang ginagawa natin ito, may pagmamahal. Yan ang hamon ng Biblia sa atin. At ang hamon sa atin sa panahong ito, sa panahon ng pandemic, biro mo sa Metro Manila, araw-araw, libo ang tinatamaan ng COVID-19. Kaya ang ating pamahalaan ay hirapang buksan tayo sa makalabas. Dahil nasasaktan sila na nahihirapan din na marami nagkakasakit. At marami pa rin namamatay. Kukunti lang araw-araw may kumamatay na sabihin natin 40 o 30 araw-araw namamatay sa COVID. At yan ang laban natin. Pero kung matatag tayo sa pananampalataya, baliwala yan. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa Filipos chapter 1 verse 27, kaya nga mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ng ayon sa magandang balita ni Kristo. Sa gayon makabalik man ako sa inyong piling, hindi, nakatitiyak pa rin akong kayo'y nananatili sa isang layunin. Sama-samang ipinaglalaban ang pananalig sa magandang balita. Yung pananalig sa magandang balita, ano ba yung magandang balita? Si Kristo'y namatay, nilibing, nabuhay maguli sa ikatutubos ng lahat ng tao. Dapat doon tayo, nagkakaisan lahat. Kasi ang buhay natin dito, pansamantala lang Sino ba permanente rito? Pero isang araw, tataglay natin yung lupang pangako. Ito yung magandang makita natin. Kailangan natin, pagsikapan natin mamuhay sa mabuting balita.
o sa magandang balita. At sama-sama po tayo sa isang layunin na ipinaglalaban ng ating pananalig. At yan ang kailangan natin lahat. Tayo lahat. At mararanasan natin ang tulong ng Diyos. Ang tulong ng Diyos bilang isang nananampalataya. So sa atin pong lahat, ang pabor ng Diyos sa atin, talaga inilaan ng Diyos. Subalit nais niyang wala tayong takot sa buhay natin. Iniwawaksi natin ang lahat ng uri ng paglabag sa Diyos, lahat ng uri ng kasamaan. Kundi tayo ay sumusunod sa Diyos, naglilingkod, tapat at sumasamba sa Kanya. At nakatuon tayo doon sa katayuan natin sa harap ng Diyos. Matatag ang pananampalatayang pinaglalaban sama-sama sa isang layunin. Sa ikararangal ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya para po sa lahat ng mga nakarinig at makakarinig pa, nais po namin kayong makasama sa isang layunin ng Diyos. Sama-sama po tayo sa isang layunin sa ikararangal ng Diyos na ipaglaban natin yung ating pananampalataya ng mabuting balita na si Jesucristo ay namatay, nilibing, nabuhay upang matubos ang tao sa kasalanan. Kung nagawa mo na yan, natubos ka na, naaniya kita sumama sa aming layunin ito, sa layunin ng Diyos. Makisama ka sa layunin ito. Kung paano, simulan mo sa pamilya mo, ipaalam mo sa kanila na si Kristo ay kaya namatay upang tayo maging tunay na malaya. Ipahayag natin ito sa kaibigan, sa kasama sa trabaho, sa lahat ng relatives mo, sa mga kapitbahay. At naniniwala po ako kung tayo makikisama, mararanasan natin ang pabor ng Diyos. Aniyahan kitang sumunod sa imikling panalangin. Manalangin po tayo. Ama, sa pangalan mo po, Panginoong Hesus, narito kami, nagkakaisa sa isang layunin, yung matatag na pananampalataya na ipararating namin ang mabuting balita sa aming mga mahal sa buhay, mga kaibigan, kapitbahay, sa bawat tao na aming makakarap. Itinatalaga po namin ang aming buhay ng buong puso, kaluluwa, lakas at isipan. Sa pangalan mo po, Panginoong Hesus. Amen. Amen. Purihin po ang Diyos. Marami pong salamat. Maasa po ang Diyos. Sama-sama po tayo, magkakaisa. Ipaglalaban natin ating pananampalataya sa karangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Purihin po ang Diyos sa mga salita ating napakinggan sa umagang ito. Ngayon tayong magbibigay ng ating mga kaloob. At sabi sa mga Awit chapter 4 verse 5, maghandog kayo ng inyong mga hain ng katwiran at ilagak ninyo ang inyong pagtitiwala sa Panginoon. Purihin po ang kanyang salita. Sa pagbibigay po ng ating mga kaloob, kailangan po ay may lubusang pagtitiwala sa Diyos na ang Diyos po ang magbabalik nito ng pagpapala sa atin. Tunay nga ang Lord ay tapat at kailanman hindi nagbabago sa ating mga buhay. Kahit na tayo nakakaranas ng pandemya sa panahong ito, kailanman ang Panginoon ay hindi nagkukulang. At dito po masusubok ang ating pananampalataya sa Panginoon. Na ang Diyos ang siyang magbibigay sa ating lahat ng ating pangangailangan. Ang sikreto lamang po ay lubusang pagtitiwala sa Diyos ang ating ibigay sa Kanya. At ang Diyos po ang siyang magbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Ating po ipanalangin ng mga kaloob na ating ibibigay. Dakilang Diyos, patuloy kaming nagpapasalamat sa mga kaloob na aming ibibigay sa umagang ito. Tunay nga Lord, Ikaw ang Diyos, Panginoon na tapat at kailanman hindi nagbabago, Panginoon. Salamat Panginoon sa mga pagpapala aming natatanggap mula sa iyo. Tulungan kami Lord, na maibalik namin itong nararapat para sa inyo. At turuan mo rin kami na magkaroon ng lubusang pagtitiwala sa iyo, O Lord God. Salamat, Panginoon, na kailanman hindi mo kami pinababayaan, Panginoon. Tunay kang dakila, Panginoon, sa aming mga buhay.
Marapat lamang na purihin ka sa aming mga buhay. Dakilain ka, O Lord, at itaas ang iyong mga pangalan, Panginoon. Salamat, Lord, dahil hindi mo kami pinagkukulang. Salamat sa iyong mga pagmamahal na aming nararanasan, nararamdaman, Panginoon, sa araw-araw. Salamat sa mga pag-iingat, Panginoon, na ibinibigay mo sa amin, Panginoon. Tuloy, Lord, na ikaw ang manguna sa mga buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Purihin ka, dakilain ka, at itaas ang iyong pangalan. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa bawat isa. Magandang umaga po sa bawat isa. Samahan niyo po ako sa pamukas na panalangin. Maraming salamat, Lord, sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat sa buhay ng aming pastor. Patuloy, Lord, ginabayan niyo ito, Panginoon, sa pamagitan niyo. Ibinahagi ang inyong salita. Maraming salamat, Lord, sa patuloy na patnubay niyo sa amin, sa bawat isa na nakinig ng salita niyo, Panginoon. Kaya Lord ang nanguna, kaya Lord ang nagbigay ng katalinuhan sa aming pastor upang maibahagi ang salita niyo, O Lord. Lubos po namin ito pinapasalamatan. Maraming salamat po. Ito ang aming pasamot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.